Ayan, yung topic natin is paano kumuha ng lisensya ngayong 2024. Sabay na natin since kukuha naman ng lisensya si Roda. Share pala ni Roda kung bakit siya kumuha ng lisensya. And paano yung process para sa mga wala pang lisensya dyan, no? Kung mahirap ba kumuha ng bagong lisensya. Anyway, so yon kwento muna. Sige, go. Ano ba? So, bakit? Kasi lahat sila sa bahay may lisensya, ako na lang. Wala, ano lang ako passenger princess. Para ano siya na rin yung magdadrive Oh, minsan. hindi rin. Tsaka para din meron extra valid ID. Siya valid. Hindi yun. So, para lang din, syempre, kung kailangan. Kasi mukhang baka mabisi na sa mga susunod na taon. Char. Baka mas humirap It's pa. time. Baka mas... Oo. Humirap pa yung ano. Tsaka, may kasi nag-apply yung kapatid ko. So, alas parang madali na lang naman siya. Kasi the reason why hindi ako kumukuha, kasi nga parang nakakatamad mag-asikaso. Ang daming mga ano. Tapos ayoko naman nung fixer kasi di ba uso yun dati, fixer lang. Syempre gusto ko yung matutunan ko pa rin yung mga ano, di ba? Para hindi tayo kamote sa daan. Yung may lesson pa din. So, marami namang mga online, tsaka YouTube, di ba? Pero iba pa rin yung may instructor kayo, di ba? Yung may magtuturo talaga sa yung legit. So, yun. So, kailan ba? Mga 2 weeks ago, nagpa-schedule ako. So, unang-una ko palang ginawa is, since yun nga, pressured na ako na lang yata hindi nag-aasikaso ng lisensya. So, basta 2 weeks ago ata yun. So, bali, una akong ginawa is, yun nga, nag-message ako sa page nung driving school. Yung pangalan nung driving school is Compass Driving School Taguig. So, sa Taguig branch. So, tinanong ko yung kung may package sila ng TDC, tapos kung may package sila ng PDC. So, for motor and for wheels na siya. So, nagtanong ako kung magkano. Tapos, binigay nila yung rates. Nag-reply sila ng rates. So, yung TDC nila, regular schedule, like regular Monday to Saturday is 950. Tama ba? May Saturday ba? And then, may Sunday class kasi sila na 1,000 pesos. So, 2 days yon, dalawang session. 15 hours yung TDC or yung theoretical driving course. So, yung day 1 is 8 a.m. to 4 p.m. Ngayon ako nag-second day. So, yung first day ko is nung October 20, tapos ngayon, October 27. Yung second day. So, sa unang day nung TDC nila, is yun nga, may mga lesson, ganyan, mag-explain, seminar, tapos mag-exam. Tapos yung day 2 naman, ganun ulit, second session nyo, yung natirang lessons or course, tapos mag-exam kayo. So yung unang session, parang dalawang 60 items siya. So 120 in total items. Tapos, yung second session today, ngayon, isang buong 120 items na siya. Tapos, pagkatapos nun, sasabihin na nila, isa ko, checkan nyo na, ganyan. Medyo ginagawa lang nilang light and fun yung lesson. Nagbibigay din sila ng mga tips, yung mga importante, para kapag mag-exam ka na sa LTO, pag kukuha ka na ng non-pro. Yan. Tapos, in-highlight nila ng paulit-ulit yung mga, yung mga importanteng, lessons. So, after nung TDC mo, so, kapag nakompleto mo na yung dalawang yon, ang kailangan mo pala is mag-enroll ka na sa LTMS. Sa LTMS, yung website ni LTO, yung portal, kasi doon sila mag-upload ng certificate after mo ma-complete yung 2 days na theoretical driving course. Bali, gumawa ka ng account. So, mag-register ka, gagawa ka ng account, ganyan.
Marami naman sa YouTube kung paano mag-register online. So okay lang yan kahit wala ka pang lisensya, ano mo lang naman doon na wala ka pang lisensya, ganyan. So follow mo lang yung form to register. Tapos, kanina after ko mag-exam, tapos pinasa ko na yung papel ko dun sa admin. Tinanong ko na yung sa PDC kasi medyo marami na yatang nag-schedule. Parang yung susunod na ng mga schedule is December na. So buti kanina ako natapos ko na kasi kaagad ako na yung unang lumabas. So nung unang paglabas, tinanong ko na, tapos sabi ko mag-enroll na din ako for PDC. So yung PDC nila, ang rate is, so pag sa kanila ka nag-TDC, so ako kasi kinuha ko yung 2 Sunday, so 1,000 yung rate nun. So yung 1,000 na yung 2 session na yon sa TDC. Ang PDC naman is practical driving course, I think. So, ang PDC nila, so dalawa yung promo nila ngayon or combo. So, combo A, B, motorcycle plus 4-wheel na MT or manual transmission, 5,200. Pag hindi ka sa kanila nag-TDC, ang regular rate niya ay 5,400 ata to. 5,400 ata yun. So, 5,200 na lang siya pag sa kanila ka nag-TTC. So, yung isang combo nila is motor plus 4 wheels na automatic or automatic transmission. 5,600 naman siya. Pero 5,800 ata to dapat kung hindi ka sa kanila nag-TDC. So, again, yung 1,000 sa TDC, kasama na din doon yung certificate. Tapos, wala naman silang reservation fee. Doon ka na magbabayad sa first day pag nag-take ka na ng TTC. So, ayan. Ito yung binigay nila sa akin. Check. Yun na lang yan. Tapos, so kung nakompleto mo na yung TTC, nabigyan ka na ng certificate, second mo na is, yun nga, so kanina nagpa-schedule na ako ng November, first week ng November kasi may mga leave ako noon. Doon ko na lang siya aasikasuhin pagbalik namin galing secret. So, nasabi, may requirements ba? May Para requirements. mag-TDC and PDC? Sa TDC, wala naman. Kailangan mo lang magdala ng ballpen. Yung ID, actually sinabihan nila akong magdala ng ID pero hindi naman nila hinanap nung nagpunta ako doon. Tapos yung pambayad mo, 1K, yun lang. Yun lang naman. So, ang requirements talaga, doon na siya sa student. Once na natapos ko na yung TDC, nabigyan ka na ng certificate. Ang processing nila ng certificate ng TDC is a day after. So, kunwari, ako ngayon, Sunday, bukas, pwede ko na siyang kunin. So, punta lang doon. So, ang processing nila is 9 a.m. to 8 p.m. or 9 to 6 p.m. Basta ganun. Kasi start is 9. So, bukas pupunta ako doon ulit 9. Tapos, pwede ko na daw yun idiretso sa LTO para sa student permit. Tapos, 31 days ang waiting or maturity. Expiration Expiration ng student for non-pro. 1 year yung validity ng student permit. Ano lang yun, mag-wait ka ng 31 days bago ka makapag-apply ng non-pro. Hindi ka pwedeng, kunwari, nag-student permit ka, wala pang 31 days nag-apply ka na ng non-pro, hindi pwede. Pero yung student permit mo, 1 year yung validity. Okay. So, dalawa siya, maturity, tsaka validity. So, kailangan mo muna ng at least 31 days bago ka mag-apply ng non-pro. Tapos, yung validity niya, 1 year kasi yung student permit, pwede siya sa 16 years old. Diba? Tapos, pwede ka lang mag-non-pro pag 17 years old ka na. Kaya ginawa nilang 1 year yung validity. Kasi paano kung kaka-16 mo lang this year or let's say this month, nag-student permit ka, tapos na yung 31 days, hindi ka pa rin pwedeng mag-non-pro. Kasi, hindi ka pa 70. 18 is pro. So,
ayun, sa student permit naman guys, okay na, nag-TTC ka na, 2 days na, may certificate ka na. So, 1,000 yung ginastos ko doon sa 2 days. Student permit naman. So, ito yung requirements nila. Flash na lang natin dyan. Medyo malayo kasi. Malayo ba? Ganyan. Pero sasabihin ko na lang din. So, sa student permit, 4 lang naman siya, guys. So, original and Xerox copy ng birth certificate mo. Tapos, if married ka, yun, yung certificate of marriage. Marriage certificate pala. Copy. Copy lang. And then, Xerox copy din ng 2 valid IDs. So, ang sinabi kanina is pwedeng passport, tapos any government issued ID. Tapos medical. So, may pagpapamedical ka. Sabi doon, pag nagpa-medical ka sa LTO, or kahit saang accredited na LTO, 2 copy yung hingiin mo. Kasi gagamitin mo din yun pag nag-apply ka ng non-pro. So ano yun, extra fee pag 2 Hindi. copy? Sasabihin mo lang dapat na 2 yung, i-make sure mo na 2 yung ibibigay sa'yo. Para sa student permit mo, tapos sa non-pro. Para hindi ka na ulit Para hindi ka na ulit magpapamedical. magpapamedical. Kasi kailangan nila doon yung original copy eh. So, doon pa lang ako, wala pa akong student permit. Bukas ko pa lang siya asikasuhin. Update ko ulit kayo kung kamusta yung experience ko. Ihahatid mo pa ako. What? Sa Pateros, hindi ko pa pala nahahanap Anong kung saan oras yun. ba yun? 9 a.m. 9 a.m. yung sa Compass. Mabilis lang daw yun yung certificate. Tapos, idediretso ko na daw sa Pateros, LTO. Tapos, nagpa-schedule na rin ako kanina ng PDC. So, yung combo nila ng manual yung pinili ko, which is 5,200. Ano na yun? Discounted na yun kasi sa kanila ako nag-TTC eh. So, yung PDC is just discounted. Kung hindi, I think this is for 5,400 or 5,600 ata to. So, pinili ko yung manual guys kasi yun yung sinadjust din nila and yun din naman yung parang mas parang mas okay na kasi kapag nag-matic ako, mas mahal yung matic, 5,600, tapos hindi ako pwede mag-drive ng manual. So, kasi pag nag-drive ka ng manual or pag pwede ka ng manual, pwede ka na rin automatic. So, parang yun. Mas mura na, mas dalawa pa yung pwede mong i-drive, manual and matic. So, ayun. Tapos may motor na din yun. So, yung first week ng November. So, next week. So, bali yung schedule ko is November 6 to 9. 6, 7, 8, 9. 4 days siya. Tinanong ko kung pwedeng compress. Hindi daw pwede. Talagang required na 4 days siya. Tapos, tag to 2 hours. 2 hours Tapos, lang. So, morning yung kukunin. Iba-iba. Resibo tong nasa likod. Binayaran ko na din kasi siya. Ayan. So, 4 na session siya. Hindi siya pwedeng i-compress ng 2 days or 1 day. Kasi tag to 2 hours required. So, after ko mag-PDC, once na napasa ko na yung PDC, so may certificate ulit yun na ibibigay yung driving school. Yun na yung, so same lang naman yung requirements kapag non-pro. Basta dapat 31 days yung after mo, di ba, student permit, may student permit ka na, 31 days muna bago ka makapag non-pro. Tapos, yun, mo na lang, make sure na lang na within, or after no 31 days, makapag, ka na, kasi syempre, yung validity ng, ng medical mo. Kasi kasama pa din yun sa requirements ng non-pro. So, same lang yung mga requirements sa non-pro. Ang pinakaiba na lang is yung PDC certificate. Kasi sa student, PDC certificate yung kailangan mo. So, sa non-pro, papalitan mo na siya ng PDC. Yun yung pinakakailangan. So, 31 days from October 28 is November 28. So, kaka-renew mo lang no? After 10 years pa ulit. 10 years pa. Sakto nakalipa ko ng December 2. So, pwede ko siya. Birthday mo yun eh.
Buti ko ba yun? Magpapalisensya ako na. Monday kasi yun. Ayan, week na ng Christmas party. December to lang yung malilive. So, kailangan matuloy yung mga line of events kasi medyo, ayun nga, sa leave, syempre. Yun din yung reason kung bakit ako, parang tinatamad mag-asikaso ng mga, kasi, syempre, sa leave, ganyan, sa work, parang, kailangan, mo talaga, planado mo yung, kung kailan ka, magli-leave. Kasi nga, i-consider mo yung, ayun nga, yung mga medical, ganyan, para hindi ka na paulit-ulit. Alam mo yun? Anyway, tara na. Ingay na Anyway, dito. tara na. Uwi na tayo. Wala na, yun lang. Let's go! Ayan, uwi na kami guys. Balik na kayo sa helmet. Ayan yung mga natin.